ng Diyos, luwalhatiin ng Diyos sa ating mga nanay. Una, pinagpala ang ating mga ina. Ikalawa, sila ay hindi lang pinagpala, kundi sila ay nabibigyan nila ng kapurihan ng Diyos sa pag-observe natin sa ating mga nanay. At ikatlo, ang nanay ay kaloob sa ikabubuti ng tahanan ng sambahayan. Nagsasakripisyo siya, nangangalaga siya sa atin. Mahalaga sa kanya ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi siya nagtsatsaga, gumagawa sa loob ng tahanan. Samantalang ang mga anak na mayroong mga kanya-kanya mga toka ay nagtuturoan, kuminsan ay nag-aaway pa, nagdadayaan sa toka. Si nanay ay patuloy sa kanyang ginagawa, ma-appreciate man ito o hindi, sapagkat ganoon sila ginawa ng Diyos, gumagawa para sa kabubuti ng sambahayan. Ginagalang, pinapalagan, wala silang pangamba ang buong sambahayan, sapagkat nandiyan si nanay, pangamba sa kinabukasan at sa darating na panahon. Alam ko yan, sapagkat ang nanay ko ay hindi na kulang sa amin. Sinusubaybayan niya kami mabuti. Ayon din yan sa talata ng Kawikaan, Kabanatang 31, talatang 27. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. Again, at hindi tumitigil sa kanyang paggawa sa araw-araw. Mga kapatid, mahalaga ang ating mga magulang, ang sabi ni Veronica Olson. Mothers are essential. Essential sila sa pangangalaga sa atin. Kaya nga ang relationship na na-build up nila sa atin ay naging blessing, pagpapala. Na hanggang sa ating katandaan ay ating nadala. Natuto tayo sa ating ina ng pagtataguyod ng sambahayan, one way or another. Natutunan natin ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos sa ating ina. Nakita natin ang Diyos sa pamamagitan niya. Ang Creator natin ay nabubuhay sa ating ina. Naalala ko habang nagsasalita si Jesus daw, mayroong lumapit sa Lucas 11:27-28, ay mayroong lumapit, ang sabi ng babaeng lumapit at sumigaw, pagpalain ang nanay mo na nagdala sa iyo, nagbuntis sa iyo, at nag-alaga sa iyo. Sabi ng Panginoon, pinagpapala ang aking ina. Pinagpapala ko ang mga nanay. Hindi lang sa bagay na yan, kundi dahil sila ay sumusunod at nakikinig at tumutupad ang sinasabi ng Diyos. Mothers are obedient and they submit to the Father's will. Ito ang larawan kay Mary bilang isang ina. Nung sinabi sa kanya magdadalang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang sabi niya, Thy will be done, behold, the handmaid of the Lord. Ang Diyos ang bahala sa akin. Susunod ako sa Kanya sa gitna ng pangungutya, sa gitna ng mga pains na Kanyang dinaanan. Napakahirap talaga sa panahon na yun na magkaganon si Mary dahil siya isang birhen at muntik na siyang ma-penalize na pagitan ng mamatay sa pagitan ng pagbato. Pero iningatan siya ng Diyos dahil sumunod siya sa Diyos. Kaya modelo po siya eh. Kaya sabi, she is highly favored by God. Siyang halimbawa ng pagsunod, pagpapailalim sa kalooban ng Ama. At Ama po ay maging maligaya kayo sa araw pong ito. Purihin ang pangalan
ng Panginoon.